when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Islam and Church of the Firstborn mga kapatid. Sa topic ngayon na pag-uusapan na patutunayan ng ating affirmative na based sa historical evidence ng Biblia at Quran, si Kristo ay Muslim mga kapatid. So affirmative natin si Brother Darwin James Amis mga kapatid ng Islam. Ang negative naman si Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn mga kapatid. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV. So kung yung ating rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung ating close-ended question. Rule number 3, yung ating 10 seconds explanation rule. Rule number 4, kung sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, limit sa first stand. Rule number 6, yung parusa sa dalawang warning. Rule number 7, isang objection at isang clarification every question. Rule number 8, no insult about physical appearance at pagmumura. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng mga sensitive question. Sama doon yung mga personal question. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes yan. Rule number 12, meron akong special authority sa debate na ito. Pwede akong magdagdag ng bagong rules. So ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang inyong mga sagot at opinyon ay pananagutan mismo ng nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. By the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista, ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer
sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Ikaw dyan, ano din? Ah, Okay ako dyan, moderator. affirmative, Bro James? Parang nag-hang siya. Ayan, so nag-confirm na yung ating negative. Yan. Ayan, dinig. Oh. Assalamualaikum to all of you. Yes, masangayon. Okay, thank you. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. At baka pwede nyo ding ikwento kung paano ba nagsimula ang hamunan na ito. Sino ba ang naghamon? Sino ba ang tumanggap? Paano ba ito nagsimula? Nahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Nawala. Nawala si, ano, si James. Yan. Yan. Ayan. Bro James, pakilala ka muna. Yes, no? First of all, magandang gabi sa lahat. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Brother Ibrahim Ali sa pananampalatayang Islam na tumatayo at titindig ngayong gabi na lalabas Jazakallah khairan na ang katotohanan na indeed Isa ibnu Maryam o Jesus Christ, peace be upon him, is the messenger of Allah and he is a Muslim. Alhamdulillah, Jazakallah khairan. Ako naman tayo sa ating tututol naman. Pakilala ka, Pastor. Okay, ang inyong mga lingkod, Pastor Cesar Baladan po. Dito tayo sa Mindanao ngayon. Ako po ay nagpasalamat sa ating pong moderator na ito po ay binigay niya ng pagkakataon na upang maituloy po ang debate ito. At lahat po na nakikinig sa ating mga taga-subaybay, ito na po ang ating pong muli pong pagharap sa ating pong katunggali na balik Islam. Ganang patunayan na si Jesus ay Muslim. Magandang gabi lahat sa inyo lahat. God bless you. Okay na, Brother Tasha. Thank you. Okay na. So mga kapatid, dyan sa ating nasa comment box, please share yung ating live streaming ngayon. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, you can share, mga kapatid, kahit sa inyong profile lang, or you can tag your friends and just simply comment, mga kapatid, at highlights or at followers dahil automatic na magtatag ang inyong mga friends, mga kapatid. So dito, umpisa na natin ang ating debate. At ang ating topic again, patutunayan ng ating affirmative na based sa historical evidence ng Biblia at Quran. Si Kristo ay Muslim. 10 minutes, Brother James. Your time start now. A'udhu billahi minash shaitani rajim. First of all, isa sa aking presentation is makikita natin sa historical evidences tulad ng early Christians na painting. Oh. Mga early Christians na painting na si Jesus Christ, peace be upon him, is indeed Muslim. Why? The meaning of Islam is submission to the will of what? One true God. Ang sabi po sa Mark, sabi po sa 12:20 Arabic version, akin pong babasahin. Kapatid na Cesar, ang nakalagay dito, Fajabahu Yasu Aina Uli Al-Wasya Aiya Ismaya Israel Ilahana Rabun Wahidun Wala ilaha illallah. Ano po yung kadugtong? Wahidun wala ilaha illallah. Sabi po ni Jesus dito, Jesus answered him sa wikang Ingles. The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one. Alin po ang pinapatunayan dito ng Panginoong Hesus ay
ni Jesus Christ, peace be upon him, ang pinapatunayan niya dito na siya ay nangangaral sa one God. At kung titignan natin yung Coptic Bible na Arabic Smith, Van and Dyke na nakalagay dito sa translation is ano po ba? La wahidun la ilaha illallah. Sa wikang Tagalog, ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban kay Allah. Sino pong nagsasalita dito? Marcos 12:29. Si Jesus Christ, peace be upon him. At kung titignan natin sa mismo, dito sa Biblia, ito ang Matthew 26:39. Ano ang sabi dito ni Jesus Christ? Matthew 26:39. And going a little farther, he fell face down and prayed, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will." Si Jesus Christ, peace be upon him po, ay lumuhod at nagpatira pa. Ganito po ang salin sa wikang Tagalog. Mateo 26:39. Ito po ang ating mababasa. Lumayo siya ng kaunti. Anong sabi doon? Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari." Ni Jesus, nagpatira pa po siya. At makikita natin na si Jesucristo mismo sa Biblia, sa Hebreo 5, verse 7. Ito po ang nakalagay. Noong si Jesus ay namumuhay parito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Nanalangin siya sa Diyos, no? At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Lubusan siyang nagpakumbaba. Nakalagay dito sa Hebreo 5 verse 7. Siya po'y nanalangin, no? At yung panalangin na yon para iligtas siya sa kamatayan, no? Nanalangin siya sa Diyos. So therefore, hindi maaari na maging Diyos ang isang taong nananalangin sa Diyos. Bakit? Dahil sabi ng Diyos mismo, ang sabi ni Yahweh sa Biblia, ito po, akin bubuksan. Ito po ay aking bubuksan sa Isaiah 55, ang talatay 8. Sinabi ng Panginoon, ang aking kaisipan ay hindi katulad ng inyong kaisipan. At aking kapamaraanan ay hindi katulad ng inyong kapamaraanan, pahayag ng Panginoon. So hindi pala katulad ng kaparaanan natin ang kaparaanan ng Diyos. Dahil ano ang kanyang kaparaanan?
Mababasa pa natin sa ibang talata na ang isa sa kaparaanan niya na siya'y likas na nag-iisa. Wala siyang katambal. Hindi siya tatlo na iisa. Ating mababasa sa Biblia. Ito ang sabi mismo, pahayag, Isaiah 45, hanggang 6. Ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ko nakikilala. Ginawa ko ito upang ako'y makilala mula sa silangan hanggang kanluran. At makilala nila ako na ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Malinaw ba ang pahayag mismo ng Diyos sa aklat ni Isaias? Na siya'y iisa lamang. Alin ba ang relihiyon na nangangaral na meron lamang iisang Diyos? Si Kristo nangaral iisang Diyos. Islam ang relihiyong nangangaral ng fully submission to the will of sino? The one true God. No? At mababasa po natin sa 1:8:40 ang pahayag ni Kristo ukol sa kanyang likas na kalagayan. No, malinaw. Oh. Sabi sa 1:8:40, datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin. Na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ano pong sinabi ni Kristo sa kanyang pumapatungkol na kanyang likas na kalagayan? Na siya'y tao at nagpapahayag ng katotohanan na galing mismo sa Diyos. At sa Gawa 3:20 ating mababasa, Gawa 3:22 ating mababasa. Ganito nakasulat. At ganito ang nakasulat sa 22, sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Walang pangalan, di ba, na binabanggit na propeta. Ngayon, basahin natin ang 20. Doon natin makikita kung sino ang tinutukoy ni Moises na propetang kagaya niya na lalabas sa Israel. No? Eto, sa 20. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, sino? Si Jesus, ang Kristong hinirang mula para sa inyo. Sino ang propetang tinutukoy? Yes. Time. Okay, so dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Cesar, your time start now. 7 minutes. Okay. Ito ang ginamit mong mga talata sa Marcos 12:29. Sinong Diyos ang pinakilala ni Jesus doon sa Marcos 12:29? Sinong Diyos yung pinakilala ni Jesus? Kung babasa sa wikang Aramaik at Arabic, ang lalabas dyan, Allah at Allaha. Hindi naman Tagalog si Jesus eh. Yun ang sagot. Allah. Doon ba sa pinakilala niya sa John 17:3? Ano bang sinabi niya? Allah o Ama? John 17:3. Ama o Allah? Natin ng Aramaic Bible, Allaha. Moderator, objection. Proceed sa objection mo na. Ang tanong ko sa kanya, moderator, doon sa John 17:3, anong pangalan ang pinakilala ni Jesus doon na Diyos? Yung bang Ama o yung Allah? Okay, Sagutin niya ng... okay, so counter objection, meron ba? Nakilala niyang Diyos. Okay. Binasa ko kanina, inaw. Alam yan. Okay. So ganito ang sagot, Pastor Cesar, Allah daw yung
pangalan. Ngayon, dun sa pagpapaliwanag ni Brother James, proceed pa din, Bro James. Okay, okay. Wait lang, Binasa mo ang wait Isaiah. lang. Magpapaliwanag pa si Bro James. Bro James? Sige. Kanina, binuksan ko yung Arabic Bible na kung saan nakalagay doon, Wahidun, Allah, ilaha illallah, sabi ni Jesus sa Arabic Bible. Next Sa question. Marcos 12:29. Okay, next question. Sabi mo, Allah, doon sa iyong binasa, binanggit mo rito sa Isaiah 45. Sabi mo, ang pangalan ng Diyos ay Yahweh. Yes or no? Isaiah 45, Yahweh. Yes or no? Yes. Ngayon, yung Yahweh, yan ay translation sa Biblia nyo na pangalan ng Diyos. Pero kung titignan natin sa original na salita ni Jesus, ang lalabas dyan, Allah, hindi Yahweh. O sa wikang Arabic, Allah, na siyang ipinangalan ni Propeta Muhammad. Okay. Mayroon ka bang may pakita sa amin na yung sabi mo na Aramaic Bible, mayroon ka ba dyan na para malaman naman na totoo yung sinasabi mo? Mayroon wala? Aramaic Bible. Meron. Ito, basahin natin. Mark 12:29 ng Coptic Aramaic. Wait lang, buksan ko. Aramaic. Ito ang nakasaad. Amarle, Yeshua, Kadmay Kulun, Pudgas Maya Israel, Alahan, Maria, Shaduf, Alahan, Jesus. Ayan po, Alahan. Okay, next question. Ang ating tema, patunayan mo na si Jesus ay Muslim. Saan talata dyan na iyong nababasa na si Jesus ay Muslim? Saan mo na batayan na talata? Muslim si Jesus, saan? Meron po, dahil kami naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, si Jesus din sumamba kay Allah. Nai-gets mo? Next question. Paano mo makilala na ang isang tao ay Muslim? Ano ba ang kanyang nationality? Ano ba ang kanyang lugar na pinanggalingan? Bakit sabi mo si Jesus ay Muslim? Ano ba ang kanyang pinanggalingan lugar? Na ipinadala na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang doon si Abraham o Ibrahim, si Moises, lahat sila nanggaling sa angkan ng Israel, kagaya ni Kristo. Okay. Okay, next question. Yung bang Israel, yung ba yung lugar ng Muslim? Yes or no? Yes, indeed. Noong panahon na ni Jesus Christ. Next question. Di ba yung mga Muslim nasa Arab country? Yung mga Muslim nasa Arab country? Yes or no? Yes, including the Palestine and Israel is an Arab country before. Okay. Saan ba sinugo si Jesus? Sa Arab country o sa Israel? Sa Israel po, dahil siya'y Arabian din. Part ng Arab country. Palestinian si Jesus. Okay. Kung sa Israel sa sinugo, paano mo masasabing Muslim siya kung sa Israel sa sinugo, hindi sa Arab? O paano mo masasabi ngayon na Muslim si Jesus kasi sa Israel sa sinugo, hindi sa Arab? Dahil sa mga nagdaang propeta, siya'y nagsugo na nagmula sa Israel. Si Propeta Muhammad nagmula din sa Israel. Gets mo? Si Muhammad nagmula sa Israel? Yes. Si Muhammad nagmula sa Israel? Yes, angkan siya na Okay. magkakaangkan sila mga propeta nang galing sa isang lahi. Next question. Kung si Muhammad nagmula sa Israel, bakit doon siya sa Arab naging propeta, hindi sa Israel? Sagot tayo, nasa Deuteronomio yan. Binanggit yung Arabian Peninsula doon. Doon nangaral si Propeta Muhammad. Dahil unang-una, nakarating na siya doon. Doon siya pinili
ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon, okay. Next question. Mayroon ka bang batayan dyan na si Muhammad nakarating sa Israel? Mayroon ka bang mababasa dyan na history? Mayroon wala? Meron tayo mabasa sa Biblia, yung pangalan mismo ni Propeta Muhammad. Oh, next question. Saan? Saan mababasa? Saan libro? Saan? Oh, eto. Oh, dito sa Isaiah 42. Oh, here is my, sabi dito, wait lang. Sa 61 verse 6. Basahin ko. Ito, ayo. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At dako tayo sa kanyang first presentation, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout dyan kay Tainerla Jan Era. Mukhang dehado ka pastor, ang babaw ng mga tanong mo. Mas maganda sana nirebat mo yung mga sagot niya. Shoutout din kay Art Rosie, nakipag-debate na pala si Sam Wong. Shoutout din kay Darling May Sibunga, puro sulpot na sekta, iba-iba ang turo. Shoutout din kay Reme Derecho, assuming itong mga Islam, paano naging Muslim si Kristo, lahing Hudyo siya, sablay eh. Shoutout din kay Muslim Islam, good evening, maganda ang debate ng dalawang magigiting na mga debatista ngayon. So, dako tayo mga kapatid sa ating first presentation ng negative, Pastor Cesar Baladad. Your time start now. Okay. Ang kanya po mga sinasabi po ay yan po kanya po mga guni-guni lamang hindi po nakabate sa talagang libro na history. Dito po sa ating pong babatayan dito, si Jesus, siya po ay pinanganak doon sa Bethlehem. Yung Bethlehem na yan, hindi yan lugar ng Arab, kundi doon yan sa bandang Jerusalem yan banda, yung mga Bethlehem na yan. Kaya ang kanyang theory na Muslim si Jesus, wala po sa lugar, wala sa panahon, wala sa lugar kung saan. Ang pinagbabasa niya, yung tungkol sa Isaiah, Yahweh ang pangalan ng Diyos. Kung tutusin, yung kanyang mga sinasabi, pabor sa akin yun kasi nga, ang ala nila na binanggit niya, wala po yan sa mga Biblia na termino na ala. Ang nakalagay dito, binasa niya Isaiah 45, ako si Yahweh. Ibig sabihin, pabor sa akin yung kanyang sinabi na Yahweh, sapagkat ang Yahweh, yan po yung Hebrew word ng Diyos sa unang panahon. Yun yung Yahweh na panahon po ni Moises na Exodo, sinugo niya si Moises ayon sa Exodo 3:13-15 na sabi doon, sinugo ka niya ako nga ni Yahweh, Diyos ng inyong ninuno, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Kaya Yahweh yung pangalan noong unang panahon, hindi Allah. Kaya ngayon, ang kanya pong mga patunay na Muslim si Jesus, wala pong lugar, wala siyang binanggit na kung saan si Jesus pinanganak. Ang Muslim po na lugar, Arab, hindi po yan lugar ni Jesus kasi si Jesus, pinanganak siya sa Bethlehem, doon po yan sa lugar ng Judah, doon po yan banda sa Jerusalem. Kaya napakalayo po ang kanyang patotoo na si Jesus ay Muslim. Wala po sa kanyang tinatawag na jurisdiction. Oh, dito po sa atin sa Biblia po, sabi doon, sa Gawa 2:38, itong si Jesus, saksi kayo mga taga-Israel, na itong si Jesus na ipinako sa krus, siya ang ginawa ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, sa Israel po nangyayari, alam nila lahat yung pangyayari tungkol kay Jesus na ipinako sa krus. Kaya yung lugar ng Israel, yung po yung lugar na kung saan sinugo si Jesus ng Diyos, sabi, sinugo siya sa Israel upang hanapin ang mga tupa na nawawala. Kaya yung lugar po ni Jesus sa Israel, yun po yung lugar ng bayan ng Diyos kung saan po si Jesus doon sinugo, hindi po sa Arab. Kaya napakalayo po ang kanyang theory doon sa Muslim si Jesus. Wala po siya napatunayan. Nagbabasa siya ng Aramaic, kung ano-ano sinasabi, wala mang batayan sa cellphone lang dyan sa kanyang Google. Oh. Kaya wala po. Kung walang Google, hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya. Okay. Ngayon po, sa ating mong patutuo kay Jesus, Jesus po ay hindi Muslim. Unang-una, ang Diyos na kinikilala ni Jesus, yung Ama. Doon po sa John 17:3, ikaw ay makilala nila na isang Diyos sa tunay, Ama. Ibig sabihin din sa
unang-una pa lang sa kanyang pagpakilala sa Diyos, yung Ama, hindi po Allah. Kasi ang Allah, kung ating i-define ang Allah, hindi nila alam kung ano siya Allah. Hangin, apoy, espiritu. Subalit ang Diyos ni Kristo na pinakilala, espiritu. Ayon po sa Juan 4:24, sabi ni Jesus, ang Diyos ay espiritu. Sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Ngayon, yung Allah niya, hindi niya ma-define kung ano, hangin, apoy, espiritu. Hindi niya alam yan eh. Kaya malabo po na si Jesus ay Muslim. Bakit po? Yung Diyos nila, iba sa Diyos ni Jesus na pinakilala. Ang Diyos na pinakilala ni Jesus, yung Diyos na espiritu. Ayon po sa Biblia, 1:4-24, ang Diyos ay espiritu. Ngayon, sa Diyos pa lang na pagkakilala, magkaiba na yung kanyang definisyon. Bakit po? Si Allah, hindi nila kaya i-define kung anong klase si Allah. Yan ba ay apoy, hangin, espiritu? Hindi niya alam kung ano yan eh. Pero ako alam ko kung ano si Allah. Alam ko yan. Kaso lang hindi ko sasabihin sa kanya. Alam ko si Allah kung ano yan. Ngayon, dito po sa aming paksa dito na si Jesus ay Muslim, hindi niya naitayo ang kanya pong pagpapatunay. Bagkus pumunta siya doon sa mga tinatawag na Diyos na binanggit dito sa Matthew 26, nagpatira pa si Jesus. Hindi man yung paksa natin yung pagsambay. Kasi ating paksa, taga saan si Jesus? Anong kanyang lahi? Ang lahi ni Jesus, siya ay isang Israelita. Hari mula kay David. No? Siya dagang kay David. Kaya yung kanyang pong lahi mula kay David, kaya yung pong bayan ni David, yan po ay bayang Israel, yung tinatawag na Judah. Kaya yung Arab, iba po yan kasi Muslim country, doon yan dinala si Muhammad sa Arab country. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na si Jesus ay Muslim. Bakit po? Unang-una, ang lugar na kanyang pinanggalingan, iba po doon sa kanyang sinasabing, si Kristo daw nasa Arab country. Napakalayo, wala kasi story brother. Hindi mo alam yung kwento dyan. Kaya ngayon dito po ating patunayan na ang kanya pong papatunay, sablay po, wala po siyang tinama doon kahit isa. Bakit po? Ang kanyang pinagbabasa tungkol sa pagkatao ni Kristo, 1:8:40, tungkol kay Yahweh, wala doon sa kanyang tema na patunayan na si Jesus ay Muslim. Ang Muslim, yan po ay mga tao. Ang mga tao, mayroon niyang bayan, mayroon niyang tinatawag na umma. Kung tawagin sa Muslim, umma. Mayroon silang mga lugar. Ano yun? Yung Muslim, Arab country yan, yung mga Arabo. Nandiyan yan sa Arabo yan mga Muslim Ngayon, ang Panginoon Hesus Kristo, hindi naman siya Arabo Isa siyang, nagmumula siya sa Hudyo. Siya po ay Hudyo, sa lahi nila David. Mula kay Abraham, Isaac, Jacob. Yan po yung mga lahi nila. Kaya, malayo po kanyang patutuo na si Jesus Muslim, hindi po ninatindig sa unang kanyang pagtayo. Kaya dito pa lang sa kanyang presentasyon, wala na po tayong mapapatunayan na Muslim si Jesus. Bagkus nga, sa pagka-Diyos ng kanyang binanggit, iba yung Diyos niya, iba yung Diyos ni Kristo. Ang Diyos ni Kristo na pinikilala, yung Ama. Ang Muslim, Allah. Ngayon, yung Allah na yan, hindi man nila kilala kung ano yan anong klaseng Diyos yan Hindi nila kilala yan. Kaya nga, dito po sa ating pong pagpapatunay na si Jesus ay Muslim, malabo po yan. Bakit po? Wala siyang historical na kung saan si Kristo pinanganak, hindi niya alam. Pangalawa, yung kanyang Diyos na pinakilala, si Yahweh, yan po ang Yahweh na yan po yung Diyos ni Moses noong unang panahon, yung YHWH sa Tetragrammaton Liter. Kaya yung alan niya, hindi po yan angkop doon sa kanyang patunay na Diyos na kinikilala ni Kristo, yung alan na yan. Kaya ngayon po dito kapatid, atin pong napatunayan, nagiba kagad siya, unang tindig pa lang, hindi niya naitindig yung kanyang pagpapatunay, si Jesus ay Muslim. Okay. Pangalawa, yung ating pong pagkakilanlan sa tao, halimbawa, Pilipino ako. Ang aking lugar, Pilipinas. Kaya ako nasa Pilipinas na lugar. Ang aking identity, citizen, Pilipino. Yan po yung pagpakilanlan sa tao. Si Jesus, saan pinanganak? Bethlehem. Saan yung Bethlehem? Sa Judah. Kaya, magkaiba po yung kanyang jurisdiction na kanyang sinasabi na si Jesus daw sa Arab daw napunta. Malayo po, wala sa history yan. Kahit basahin niya yan sa history, wala po si Kristo po hindi nakarating sa Arab, hindi nakarating yan doon. Bakit po? Yung Arab na yan lugar ng mga hintil, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi doon ni Bashir ni Ali, 360 idol. Andan yung mga Diyos-Diyosan sa lugar na yan yung mga Muslim na yan. Kaya dito po sa ating tindig, malabo po na si Kristo mapunta ng Arab. Bakit po? Ang kanyang pinuntahan Israel, sabi doon, siya nangaral sa Israel, hinanap niya ang matupa na nawawaglit sa Israel. Kaya yan po aking presentasyon. Sa gabing ito, aking patunayan na si Kristo hindi Muslim, bagkus siya ay Hudyo. Lahi siya na mula kay David, doon sa Judah. Kaya
Yan po yung ating tindig dito na mga Kristiyano. Ang ating pagkakilala, Kristiyano tayo. Bakit mo? Kristiyano tayo dahil tayo ay followers ni Kristo. Sila, Muslim, followers ni Muhammad. Kaya magkaiba po yung magkaiba po yung ating lahi. Oh. Kaya dito po kapatid sa ating pong pagpapatotoo, hindi po nila patunayan si Kristo ay Muslim sapagkat ang kanyang presentation ay wala po doon sa kanyang history. Ni biblical wala. Oh. Sabi niya history daw at biblical pero wala po kahit isa. Wala siya nabasa doon na pinanggalingan ni Kristo na doon pinanganak. Bagkos na si Kristo pinanganak saan? Sa Bethlehem sa lugar ng Huda, sa Juda. Kaya, Brother Darwin, mag-aral ka muna ng maigi para ikaw ay matuto sa history, background ng mga propeta kung saan galing. Kaya dito po, ikaw ay balik Islam, lalo kang nanliligaw. Bakit po? Ang balik Islam, yan po yung tinatawag na mga Kristiyano na lumipat dun sa Islam. Dahil hindi nila naintindihan yung aral ng Islam, pumasok kayo dyan, hindi nila naintindihan ang history. Kaya, kapatid, na Darwin, ang payo ko sa iyo, magbalik loob ka sa Panginoong Hesus. Sabi doon, Isaiah 59 verse 2, magbalik loob kayo at kayo tatanggapin ng Panginoon. Kaya, ngayon po, kapatid, mali po ang iyong presentasyon. Si Kristo po, hindi po yan Muslim. Bagos, siya po ay isang Hudyo. Ang kanyang lahi, Hudyo po siya. Siya po ay sinugo ng Diyos sa Israel, bayang Israel. Kahit ang mga alagad ni Kristo sa Mateo 10:1 hanggang 7, sabi na, puntahan niyo ang lugar ng Israel, hanapin niyo ang mga tupa na nawawaglit. Ibig sabihin, kahit mga apostol, pinuntahan pa rin ang Israel. Kasi yun ang bayan ng Diyos. Panahon ni Moises, yun pa rin. Sa Exodo 3:15, sabi ng Diyos, ni Yahweh, Moises, sugong kita sa Israel. Sabi ni Moises, anong pangalan mo kung magtanong sa akin? Sabihin mo, sinuwa ka niya ako nga, Diyos ng inyong ninuno, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Sabi mo, ako si Yahweh. Ibig sabihin, yung Yahweh na binanggit mong Yahweh, yun yung Diyos ng unang panahon. Hindi po yan si Allah. Kasi ang Allah ninyo, limito lang yan, itong 6th century. Panahon lang ni Muhammad yan, yung Allah mo. Okay, time. Salamat, kapatid. Okay, mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother James ng Islam. Your time start now. 7 minutes. So, Pastor Cesar, totoo bang sinabi mo kanina si Jesus sumamba sa Diyos at nangaral na may Diyos? Sino sa Israel lamang? Sino sa Israel lamang? Sa Israel, bayang Israel, nangaral. Si Jesus. So, meron siyang sinambang Diyos, tama? Ha? Meron siyang sinambang Diyos. Mayroon siyang sinambang Diyos, yung Ama. Mayroon yung Ama. Yung Ama na pinakilala sa John 17:3, ito ang tunay na Diyos. Ama, makilala kanila na tunay na Diyos. Ama yun, hindi Allah. Ama yun. So, kung si Jesus ay nangaral na may Diyos, siya'y tao lamang at hindi Diyos, tama? Moderator, objection moderator, out of topic siya, out of topic. Wala kaming pag-uusap na tungkol sa pagka-Diyos. Ang aming pag-uusapan, pagka ni Kristo, pagka Muslim, hindi kami nagpaksa ng pagka-Diyos ni Kristo, wala po sa ganyan sa topic. Out of line. Okay. Magre-rephrase ba yung ating affirmative or magka-counter object muna? Sige, magre-rephrase na. Proceed. Unang-una, kaya kita tinatanong dahil malinaw na una palang presentation ko, na-debunk na kita yung argument mo. Napakahina, napaka-weak. Ngayon, ito yung isa sa tatanong ko. Nagpatira pa ba si Jesus o hindi? Ayon sa aklat ni Mateo. Nabasa sa Biblia, nagpatira pa. Mayroon na nakaluhod, may nakaupo, na panalangin. Hindi lang patira pa lahat. Mayroon siyang paluhod, mayroon nakaupo, mayroon. Alin bang relihiyon ang nagpapatira pa 5 beses sa isang araw? Wala nabanggit yan sa Biblia kung ilang beses siya nagpatira pa. Basta, ang nabasa ko noon, mayroon na nalangin paluhod. Objection mo na. Affirmative, ano yan? Nagtatanong ako kung anong relihiyon yung nagpapatira pa. So, Pag-isagot. ang tinatanong dito, Pastor Cesar, ano dong relihiyon yung nagpapatira pa? Meron ka bang counter objection or ready ka nang sumagot? Okay, ito sagot ko. Ang relihiyon na nagpapatira pa, yung mga Hudyo, nagpapatira pa sila.
Oh, yung Hudyo yun sila, Hudyo. Yun yung mga nagpapatira pa. Next Oh. question. Hudyo daw. Next question. Ito ang tanong ko. Tinatanggap mo ba na sinabi ni Kristo, ila-ila sa Bakdani? Nasa Oh, Tinatanggap. Biblia. okay. Nabanggit yan sa Mateo, ili-ili lamang sa pagtani. Ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko. Oh, binanggit yun, bakit? Tinatanggap mo ba na yung translation ng ila sa wikang Arabic ay Allah? Tinatanggap mo ba daw? Okay, yan ay Semitic language. Semitic, ibig sabihin, katunog. Pero ang ano doon, ila-ila, ang kahulugan doon, hindi yon ala, kundi Diyos ko, Diyos ko. Ang iyo kasi ila-ila, ala-ala, akala mo kasi Diyos. Ang tawag doon, ili-ili, ibig sabihin, Diyos ko, hindi po pangalan yon. Kundi, Objection, moderator. pupunta ng Diyos. Okay, objection. Affirmative. Categorical question. Okay. Deserves a yes or no answers only. Okay. No. Pastor Cesar. Oh, no. No. Proceed. Oh, no, bakit? Yung ili-ili, Aramaic yun, ili-ili, ibig sabihin, ili-ili, Diyos ko, Diyos ko. Hindi yun katunog ng ala-ala. Hindi po yun pangalan ng ala na Diyos ninyo, kundi ang kahulugan ng ili-ili, Diyos ko, Diyos ko. Hindi ala-ala. Iba yun yung nasa isip mo, iba yun eh. Akala mo siguro yung ala-ala, katunog ng ili-ili. Next question. Ili-ili, iluha, okay. Hindi ba't si Kristo nangaral ng isang Diyos? Ha? Nangaral siya na merong iisang Diyos. Nangaral ka ng isang Diyos, yung Ama. Tama yun eh. Nangaral siya ng isang Diyos, yung Ama, hindi yung ala. Ama eh. Nasa Biblia eh. Ama, makilala ka na isang Diyos na tunay. Ama, hindi ala. Nasa Biblia yun. John 17:3. Yan. Maliwanag yun eh. Next question. So kung pinipilit mo na Ama ang pinangaral ni Kristo, sino si Yahweh? Sino daw siya? Sino si Yahweh? Si Yahweh, yun yung Ama nung unang panahon. Yung sa Malakias, Diyos, wala baga tayo isang Ama na lumalang sa atin. Ama din yun eh. Yung lumang tiwan eh. Ama din yun eh. Oo. Oo. Ama din yun. Malakias, Diyos, wala baga tayo isang Ama na lumalang sa atin. Ama yun. Next question. So alin ba talaga yung final answer? Yahweh ba o Ama? Yahweh Kasi ba daw? magkaiba yun. Okay. Yung Yahweh, yun sa panahon ni Moses na Hebrew word. Yahweh, YSWH. Ang Ama naman, pagdating ni Kristo, yun naman yung sa ating pong translation, Father. Yun yung Ama, na ibig sabihin, Father, Abba Father. Malakias, Diyos, wala po tayo isang Ama na lumalang sa atin. Ang Ama yun ang manglalalang. Yun yung Ama. Ayan. Hindi ala. Kasi yung ala mo, hindi naman kinikilala ng mga Kristiyano yan eh. Next question. Yung ala mo eh. Oo. Si Kristo, di ba, sinunod niya ang mga kasulatan, kabilang ang hindi pagkain ng baboy. Okay. Baboy. Katunayan na yung baboy sa Quran, pinapakain eh. Hindi mo lang nabasa siguro. Sabi na ala, kung kayo Objection. maglalakbay sa... Objection mo na. Bro James. Rhetorical question. Ulit yun. Paulit nga yung tanong mo, Bro Wala. James. Oh. Paulit ng tanong. Hindi ba sumunod, hindi ba't nangaral si Jesus Christ, peace be upon him, na hindi niya binali yung kasulatan at dietary law, kabilang ang hindi pagkain ng baboy? Okay, yes or no daw? Okay. Ano yan? Categorical o hindi? Categorical o hindi? Categorical? Yes. O anong categorical mo? Yes or no daw? Okay. Hindi No. daw. No. No. Proceed. Ayun. Ano nga? Yung kautusan na sinira, yung sinugo siya ng Ama, Hebreo 10:5. Nang suguin siya sa sanlibutan, sinabi niya, Ama, masunod ang iyong kalooban. Yun ang kanyang hindi sinira. Yung siya ay may bago sa cross. Mamatay na buhay. Yun yung kasulatan. Time. O yun yung kasulatan na binasa doon sa Hebreo Time 10:5. na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni anak ng tao ayon sa unang teksto, si Yahweh ay nag-iisang Diyos, makapangyarihan at banal. Hindi si Kristo, ngunit sa bagong tipan, si Kristo ay ang salita. Shoutout din kay Denver Lusay, negative, palpak de marunong. Shoutout din mga kapatid.
Dito kay Tanelia Jan Era, patay na ang salitang Aramaic sa panahon na yan. Hebrew at Greek ang laging gamit sa panahon na yan. So, mga kapatid, kay Romeo Anseo, negative, hindi ka marunong magsalita. Romeo ang si anak ng tao, the bread of our soul, walang Yahweh, para lang yang Jehovah in invento. So doon kay Reme Derecho, assuming itong mga Islam, 612 AD lang lumitaw ang Islam, ta sabihin, Muslim si Jesus, sobrang sablay eh. So doon kay Arthur Sin, walang nabasa na nasa Bible si Muhammad. So mga kapatid, ako tayo sa ating rebuttal, Brother Darwin, ng Islam. Your time start now, bro. So ngayon, ang aking rebuttal, no? According to Christian tradition and history, no? Dahil naniniwala sila na si Jesus Christ, peace be upon him, died on the cross. No? Siya'y namatay at muling nabuhay. At ito, isa sa mga pruweba na aking gagamitin ang Shroud of Turin ng pagka-Muslim ni Jesus. Kung makikita po natin ang Shroud of Turin, wait lang. Excuse me, ito. Shroud of Turin. Ano po ba ang Shroud of Turin? It is a cloth that is, sabi ng CatholicEncyclopedia.com, ang sabi, it is a cloth that was covered to Jesus' body when He died on the cross. Ngayon, si Jesucristo, ayon sa Catholic history and artifacts and historical facts and evidences, siya'y binalot ng tela. Alin po bang relihiyon ang nagbabalot ng tela sa kanilang mga yumao? No? Babasahin natin yung Islamic burial process. Ito ang nakalagay sa proseso ng burial ng mga Muslim. Islamic burial process prioritize, ayon to sa Wikipedia, no? Islamic burial process prioritize immediate interment, usually within 24 hours of death, focusing on simplicity, dignity, and respect for the deceased. The process involves ritual washing, ghusl, wrapping the body in a white cloth, shroud, kafan, congregational funeral prayers, salat al-janaza, and burial facing Mecca without the casket. Ano po yung nabanggit doon? White cloth, shroud. And according doon sa binasa natin kanina, yung Shroud of Turin, white na tela yun na binalot kay Jesus Christ. Manchadong white na tela, sabi ng mga Katolikong mga theologian and scholars, no? Sa kanilang site, sa Catholic Encyclopedia o mga online sites. So therefore, kung si Jesus binalot ng tela, sa puting tela na shroud, pamamaraan ng kanyang paglibing, ay marapat lamang na siya ay ano? Ano ang relihiyon ni Kristo? Islam. Ngayon, pinipilit kanina ni kapatid na Cesar o si Pastor Cesar na Hudyo si Jesus Christ. Babasahin natin ang Judaism burial process. Ito ang sabi sa jewishfuneral.com. No? Jewish burial tradition, respect for the deceased, kavod hamit, and returning the body to the earth, typically occurring within 24 to 48 hours. The process involves ritual purification, tahara, by the Chevra Kadisha,
dressing in a simple shroud, and burial in a plain wooden casket without embalming. Ano nakalagay doon? A plain wooden casket. Yung binasa nating history ng Shroud of Turin, pagkakalibing kay Jesus, wala siyang kabaong eh. Ang Judaismo pa may kabaong base sa judaismfuneral.org? Meron. Si Jesus Christ, wala. So ano ang reliyon ni Kristo ngayon? Base sa mga Katoliko o base sa mga Kristiyano. Aling reliyon? Islam, Muslimun. So hindi po natin dinideny na Hudyo si Jesus Christ dahil yun ay lahi niya. For example, ako'y Kapampangan. Kapampangan din ba ang relihiyon ko? Hindi. Iba ang relihiyon sa lahi. Pilipino ka, Professor, di ba? Di Pilipino din relihiyon mo. Taga-Pilipinas ka, di Pilipinas relihiyon mo. Hindi, Kristiyano ka eh. Ako, Pilipino ako. Muslim ako. Hindi Pilipino relihiyon ko. Ganun yun. Si Kristo, Hudyo, sa dugo, sa angkan. Pero ano ang relihiyon niya? Sabi ni Jesus Christ sa Arabic at Aramaic Bible, Breshit ba Allah. Wahidun, Allah ilaha illallah, sabi niya sa Marcos 12:29. Sino ba ang ipinangaral niya? Mahirap kasi sa inyo, mahilig kayo Tagalog eh. Balikan mo yung lingwahe ni Kristo. Kung tutunog ba, tunog na nga eh. Ang ipinangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah. Si Jesus Christ sa kanyang salita, Allah. Kapag tinranslate mo sa Arabic, yung Allah na Aramaic, Allah yung lalabas. So therefore, magkaiba pa sila ng sinamba? Pareho silang nagpatira pa? Hindi. So therefore, anong reliyon nilang dalawa? Muslim, Islam ang kanilang reliyon. Kaya malinaw na si Jesucristo ay Muslim, hindi siya Judaismo. Hindi ba tinatakwil nga siya ng Judaismo? Bakit? Iba yung pangaral niya doon sa reliyon ng mga kasama niyang miyembro ng Judaismo eh. Nasa Biblia eh. Basahin natin sa Biblia mismo. Ito. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. May mga Hudyo na kasamahan niya eh, may mga hindi. Hindi lahat ng Hudyo kasamahan niya, sabi ng John 8:31 eh. Sabi pa sa 32, and ye shall know, the truth, and the truth shall make you free. Meron siyang daladalang truth na hindi daladalang truth ng mga kasamahan niya eh, ng mga kalahi niya eh. So therefore, anong lalabas dito? King James Version, Biblia niyo, magkaiba silang reliyon. Hindi porket Hudyo, Judaismo na ang reliyon. Bakit si Jesus Christ, baboy lang yung hindi kinain? Sa mga kasama niya, bawal kainin, isang walang panikpik, nasa Biblia. Bakit siya, sabi niya, kainin mo. Anong isang milagro ni Jesus Christ sa Biblia? Lahat ng klase ng isda, dumagsa sa karagatan, kasama ang mga disipulos niya. Pinakain niya ito, tama o hindi? Tama, pinakain niya. Ngayon, anong reliyon ni Jesus Christ? Kasi kung Hudyo siya, dapat di siya kumain ng isda eh. Bawal yung isda eh. Kaya malinaw kung anong reliyon ni Jesus Christ. Kaya sana sa gabing ito, Jazakallahu khairan, Allahumma antas salam, wa minkas salam.
No? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. No? No? Allahumma amin na kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang lahat ng papuri na lumabas ang katotohanan ito. No? Kaya't habang may buhay pa, kapatid na Cesar, inaanyayahan kita sa tunay na relihiyon na makakapagpapasok sa iyo sa paraiso. Kaya habang may buhay pa, magsyahada ka na. At tuklasin mo ang katotohanan na nakita ng dati mong kapastoran. No? Biblia mismo nagsabi. Nagpapatotoo. Ilang minutes na lang, moderator? Allahumma ninkas salam, no? Jazakallah khairan. Okay, dako tayo sa second cross. Pastor Cesar, 7 minutes ito. Your time start now. Okay. Ang unang tanong ay ganito. Ang sabi mo, bawal kainin ang baboy. Ayon sa Quran, sinabi ni Allah, pwede kumain ng kunting baboy, yes or no? Great, no? Naitanong mo yan. Ipinapaintulot yan sa panahon ng taggutom. Kapag ang isang Muslim dumanas ng kawalan ng pagkain sa panahon ng gera at taggutom. Na kapag naubusan na ng stock o wala na talaga makain, no choice na. Pwede. Siya. Yeah. Okay. Pero magkaiba po yun. Hindi dahil pinahintulutan sa panahon na yun ay hindi na siya haram. Pinagbabawal pa rin yan. Pero, pinagandahan sa Islam, may Next question. Sinabi mo, si Jesus ay namatay. Yes or no? Base sa Christian traditions. Ayon sa iyong paniniwala, sabi mo, si Jesus ay inilibing, binalot sa puting tira. Yes or no? Sa paniniwala ng mga Kristiyano. Sagutin mo muna ang yes or no. Objection, Mr. Moderator. Wala akong sinabi sa aking paniniwala kanina. Malinaw yan sa presentation ko. Mayroon. Binanggit na yan eh. Binanggit na yan tungkol sa paglibing niyan. Binanggit niya, moderator. Kaya ang akin ditong tanong, Jesus ba ay namatay? Yes or no? Sabi niya, according daw. Okay. According. So ganito, ang importante sa nagtatanong yung yes or no. Ngayon doon sa objection, dito ako sa yes or no na pagpipilian. Brother James, pipili ka ba or mag 10 seconds ka? Mag 10 seconds ako, bro. Proceed. Unang-una, no, doon sa presentation ko, malinaw na ang aking sinabi, base sa mga Christian traditions, any scholar. Hindi yun base sa Islamic tradition. Ngayon, yung ginamit kong historical evidences na yon, nagpapatunay lang. Next question. Okay. Anong ibig sabihin ng Islam? Islam means came from the word salam o peace. Na ibig sabihin ng Islam, kapayapaan at submission to the will of the one true God and through all His messengers. Discussion. Yung Muslim, ano ibig sabihin ng Muslim? Muslim, siya yung mananampalataya sa loob ng reliyong Islam. Siya yung nagsasubmit, sumusunod, tumatalima sa utos ng mga nagdaang propeta at sa utos mismo rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Itong pangalang tanong. Jesus, sumusunod sa kalooban ng Diyos, yes or no? Yes or no? Yes, sumusunod. Biblia. Okay. Isa sa kanyang sinusunod, yung pagbautismo. Tanong, ang Muslim ba nagpabautismo, yes or no? Dahil nga po chap-chap na yung Biblia, hindi na siya dapat pagkatiwalaan pa. Meron ka maubasa na si Kristo, sinunod pagbautismo. Yeah.
Okay. Kung si Jesus nagpabautismo, bakit kayo mga Muslim hindi? Kung Muslim si Jesus, dapat kayo rin sumunod na bautismo ni Jesus. Bakit hindi kayo Wala sumunod? naman bautismo eh. Yung Biblia mo, more than 50,000 errors na eh. Napakadaming errors eh. Aminado yan eh. Discussion. Okay. Si Pablo mismo, aminado, Roma 3:7 eh. Sinungaling siya eh. Tanong. Pero may nabasa ka na si Jesus nagpabautismo, yes or no? May nabasa ka? Oo, sa Biblia mong buhol-buhol meron. Okay. Nung nabasa mo na may bautismo, bakit bilang Muslim kayo, bakit hindi kayo sumunod doon sa utos ng Diyos na bautismuhan ang tao? Bakit hindi kayo sumunod kung Muslim Sumunod kayo? sa utos ni Kristo, Marcos 12:29, wahidun, wala ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban kay Allah, sabi ni Jesus. Nagsyahada siya. Marcos 12:29 ng Coptic Arabic version ng Bible. Okay. Next question. Di ba ang isang Muslim kailangan sumaksi sa Allah at sumaksi kay Muhammad na propeta? Yes or no? Yes. Tanong. Jesus ba ay sumaksi na si Muhammad na propeta? Yes or no? Hindi. Dahil sugo din siya eh. Wala pa naman si Propeta Muhammad, di niya pa panahon yun eh, nung isinugo siya eh. Bakit siya sasaksi? Okay. Next question. Okay. Kung ganon, na si Muhammad pala ay wala pa kapanahon ni Jesus Christ, sino ngayon ang ating susundin? Yung nauna o yung huli? Pareho, dahil pareho silang isinugo. Sa Okay. Sinabi mo sinugo si Muhammad. Saan talata sa Biblia na nababasa na si Muhammad ay sinugo? Saan ang proof mo? Saan ang iyong prueba? Nasa Biblia mismo. Comforter, tinawag na comforter si Prophet Muhammad. Ito. John 14:26. But the helper will teach you all the things. Sabi dito. And I will ask the Father. Ito wait lang. Mali pala yung nabasa ko kanina. Hindi siya kompleto ito. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Sabi ni Jesus Christ. May darating na helper eh. May darating na comforter eh. Tapos sabi ni Moises, susuguin niya ang isang propeta eh. Tanong. Yung bang binasa mo sa John 14:26? Okay, dako tayo sa rebuttal mga kapatid ng negative. Pastor Cesar, your time start now. Okay, salamat. Inabot eh. Ito, ako rebuttal Yung kanyang binasa sa huli na patunay na si Muhammad ang tinukoy doon sa John 14:26, mali na naman siya doon eh. Bakit? Ito basa. John 14:26. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong magulumihanan sapagkat ako aakyat sa Ama. Sapagkat kung hindi ako aakyat sa Ama, hindi bababa sa inyo ang Espiritu na nagsusuwi ng Ama sa aking pangalan na siya magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Ano ang ikadamating? Espiritu. Ito sana tanong ko sa kanya eh. Yung mga Espiritu nakikita, hindi. Siyempre Espiritu, hindi. Si Muhammad nakikita. Magkaiba yon. Mali naman kanyang theory naman doon. Sablay na naman. Ang dumating doon, Espiritu. John 14:26. Darating ang Espiritu sa inyo na magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Hindi kasi nangyalingan. Hindi ba si Muhammad yon? Bakit? Si Muhammad tao kasi si Muhammad eh. Ang darating Espiritu. Ang Espiritu, sabi sa Lucas 24:39, ang Espiritu walang laman at mga buto. Ibig sabihin, yung Espiritu, hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan. Si Muhammad, nahahawakan nila. Nakikita. Sablay na naman, Darwin. Anadir, talaga? Aralin mo talaga ang Biblia kasi akin yan eh. Purti ko yan, hindi mo kabisado ang Biblia eh. Ha? Kahit Quran, hindi mo ka alam Quran. Ngayon, ang binanggit ni Moises doon sa kanyang sulat, ang tinukoy doon si Kristo. Ano sabi ni Kristo doon sa John 8? Sabi niya, paniwalaan niyo ang aking sinasabi sapagkat si Moises sumulat tungkol sa akin. Ang sulat ni Moises wala tungkol kay Kristo. Ano yun? Yung Mesiya, yung susuguin ng Ama na upang siya po yung
maging gabay. Sabi doon siya ni Juan Bautista, tuwirin niyo ang daanan ng Panginoon. Yun yung sa ilang sa wilderness, si Juan nasa wilderness, sabi niya, tuwirin niyo ang daanan ng Panginoon. Kaya ang darating doon si Kristo, hindi si Muhammad. O, kita mo? Mayroong nauna doon eh. Binanggit niyan sa Isayas. Sa Isayas, nakalagay doon sa Isayas 9:6, ipanganak ang batang lalaki. O, yun yung kay Jesus, ang tinutukoy si Jesus, hindi si Muhammad. Sablay ka na naman. No? Ano yan eh, prophecy kay Jesus yan eh. Kaya panahon kay Moises, sumulat siya tungkol kay Kristo na susuguin ng Ama. Hebreo 10:5. Nang suguin ng Ama ang panganay sa sanlibutan, sinabi niya, siya'y sambahin ng lahat ng anghel. Pinasamba nga si Kristo eh. Kayo lang mga Muslim matigas ang ulo eh. Oh, pinasamba nga. Hebreo 1:6. Siya'y sambahin ng mga anghel. Oh, ito muna. Kaya kung kayo ang Muslim sumusunod sa utos ng Diyos, pakinggan niyo ang utos ng Diyos na si Kristo pinasamba. Bakit di kayo sumamba? Kung Muslim kayo, kung kayo talaga ay sumusunod sa Diyos, wala, sablay. Sabi ng Diyos, ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. O, sino pakinggan? Si Kristo, hindi si Muhammad. Ikaw talaga, oo. O, kaya, Darwin, balik ka sa Kristiyano kasi aralan kita, turuan kita talaga. Gawin kitang pastor. Ha? Okay, ngayon, ano pa? Si Kristo, hindi yan galing sa lupa, galing sa langit yan. Sinugo ng Ama yan, si Kristo. Paano mo sabihin na Muslim yan, galing sa langit yan. Sinugo ng Ama sa sanlibutan yan. Oh. Ang tao, binanggit mo sa Juan 8:40, ang tao doon, si Jesus, pinanganak ni Maria. Tao talaga yun. Pero ang Kristo, galing sa Ama yun, sinugo yun. Oh. Pakinggan mo si Pedro, sabi, sino baga ako ayon sa mga tao? Sabi ng iba, si Jeremias. Sabi ng iba, propeta. Sabi ng iba, si Juan Bautista. Ikaw, Pedro, sino ako? Sumunod si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O, kita mo na, iba yung pagkasagot ni Pedro. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong sagot ni Kristo? Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ito ipinagsayo ng lamat ng dugo, kundi ng aking Ama na sa langit. Kaya yun ang revelasyon, na itong Kristo galing sa langit. Hindi po yan Muslim na sabi mo taga-Arabo. O, di ba? Sablay ka talaga, Darwin, wala ka sa tinatawag na history, wala ka sa tinatawag na ebidensya, wala. Ngayon, tungkol sa baboy, ang sabi mo kanina, bawal kayo ng baboy. Sabi ng Quran ninyo, sabi ni Allah ninyo, kung kayo maglalakbay sa ilang, sa wilderness, kapag walang makain, kainin nyo ng kunting baboy, kumain kayo ng swine. Yung swine kasi baboy yan eh, sa Quran doon, nabasa ko yan eh. Kunting baboy. Sabi ni Ali, oo daw, pwede daw. Kunti. Kung wala na talaga. O, ikaw rin, sabi mo kanina, kung wala talaga makain, kumain, mali pa rin kayo. Dapat yan, kahit mga mamamatay sa gutom, huwag kayong kakain kasi bawal nga. Eh bakit pwede kunti? Sablay na naman. Di ba? Puro sablay eh. Sa aming Kristiyano, pwede. Bakit? Basa. Unang Timoteo 4:4. Lahat ng bagay ay nilinis ng Diyos at tanggapin ng pasasalamat. O, nilinis na yung marumi. Yung alangan naman hindi linisin ng Diyos yun. Kaya kami, kumain kami, manalangin kami bago po kumain. Bakit po? Sabi sa Biblia, unang Timoteo 4:4, lahat ng bagay ay tanggapin may pasasalamat. O, pasalamat kami sa Diyos sa baboy, kakain baboy. O, sa inyo Muslim, kunti lang, sabi ni Allah. Kumain kayong kunting baboy, hindi kayo nakakasala. Tanong mo sa Allah, alam na yan. Nabasa ko yan eh. O, ngayon ikaw Darwin, bago kumakas sa Islam, alamin mo muna ang background. Alam ko yung Quran ninyo, may Tagalog yan eh. May Tagalog Quran. Ngayon, ano pa? Ang sablay mo. Ang sabi mo kanina, ano yun? Yung si Jesus nilibing. Ngayon, nung tinanong kita ngayon na namatay ba si Jesus? According. Oh. Umiwas ka, bakit ka mo umiwas ka? Ang doktrina ng Muslim kay Jesus, hindi namatay. Hindi namatay. Kaya ngayon, sablay ka, tiwalag ka agad. Bakit? Pag sabi mo si Jesus namatay, kanina sabi mo kanina nilibing, sablay ka. Bakit? Ang paniniwala ng Muslim, si Jesus hindi namatay. Yan ang kanilang doktrina. Hindi namatay at hindi muling nabuhay, hindi nabako. Ang sayo pala, nilibing, binalot ng puting tila. O tama yan eh, kasi nasa Biblia yan eh. Nilibing siya, binalot siya ng lino, na tilang puti. Ganyan yung presentation kanina tungkol sa paglibing. Ngayon, pag nalaman ni Javier yan, ni Ustad Javier yan, ang yung doktrina pala si Jesus ay nilibing, namatay yun kasi nilibing eh. O mayroon bang buhay nilibing mo? Kaya ngayon, tiwalag ka agad din sa inyong samahan. Lumipag sa Islam na hindi mo alam ang doktrina. Lagot ka. Kaya ngayon, si Jesus hindi Muslim yan. Maniwala ka sa akin. Si Jesus ay galing sa lahi ng Juda, lahi ni David. Si Kristo naman galing sa langit, sinugo ng Ama. Hebreo
G5, basahin mo. At saka Hebreo 1:6. Oh. Ngayon, tungkol naman sa pagka-Diyos ng binanggit mong Diyos, hindi si Allah ang Diyos ni Kristo, kundi yung Ama. Oh. Basa. Malakyas Diyos Diyos. Wala baga tayong isang Ama na lumalang sa atin. Oh. May isang Ama na lumalang eh. Kaya yung Ama, hindi si Allah ang manlalang, kundi yung Ama. Oh, ito pa. Yahweh. Ang Yahweh, doon sa Lumang Tipan, yun yung Hebrew word ng Diyos. YHWH. Yun po yung kahulugan yan. Okay. Kaya, Darwin, study more, ano? Okay, last minute. Study more. Aralin mo talaga ang Biblia kasi hanapin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Binanggit mo kanina yung Juan 8:31. Kayo sumunod sa aking aral, sa aking salita. Tunay nga kayo alagad ko. Kita mo na, sinabi mo kanina. Kaya kaming Kristiyano, sumusunod kami kay Kristo sa kanyang aral na unang-una, naniwala kami sa Ama, Anak, Espiritu. Kaya walang ganyan eh. Oh, wala kay Espiritu eh. Kaya hindi nyo maintindihan ang Biblia sapagkat ang Biblia, kinasihan ng Espiritu. Ikalawang Timothy 3:16. Ang lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo, pagsansala, pag-akay, tungo sa matuwid na pamumuhay. Kaya ang Biblia, talagang ano yan, banal yan. Oh? Kaya, yung si Kristo, kung Muslim yan, hindi siya bumasa ng Quran. Ang binasa niya, aklat ni Isaias. Basa, Lucas 4:16. At ang kanyang kaugalian ay pumasok sa sinagoga at kumuha ng aklat ni Isaias at kanyang binasa. Oh, ang kanyang binasa, hindi Quran, kundi aklat ni Isaias, yung kasulatan. Kita mo na? Oh, yan Darwin ha. Hindi Muslim si Jesus. Bakit? Hindi siya nag-ano diyan sa inyong inyong mga ritual na pupunta doon sa Maka, hahalik sa itim na bato. Walang ganyan to si Kristo. Walang ganyan. At saka yung hugas-hugas ng paa, ilong, mga tainga, walang ganyan. Yung wudu-wudu. Wala yan. Ang turo niya, bautismo. Basa, Marcos 16:15-16. Umayo kayo sa sanlibutan at pangalang ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismo ay maligtas. Kaya kaming Kristiyano, manampalataya at may bautismo kami. Kayo Muslim, wala. Kaya malayo talaga na si Kristo ay Muslim. Sa aral pa lang magkalayo na tayo, magkaiba na tayo. Bakit po? Utos ng Diyos kay Jesus magpabautismo. Kaya si Kristo binautismo ni Juan sa Ilog Jordan. Kaya yun aming sinunod na may bautismo kami. Bakit? Mismo si Kristo nagpabautismo. Kung Muslim si Kristo, sana kayo nagpabautismo kayo. Kasi lang hindi. Kaya malayo, hindi kayo angkop dun sa Muslim na tawagin Muslim. Bakit? Suwail kayo na sa Diyos. Suwail. Hindi kayo sumusunod. Kasi sabi ng Diyos, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Kung Muslim kayo, ang kahulugan sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit hindi kayo sumunod sa utos ng Diyos na bautismo? Samantalang si Jesus nagpabautismo sa Ilog Jordan. Yan ang tandaan mo, Darwin. Hindi kayo Muslim. Ano kayo suwail kayo. Hindi kayo sumusunod. Yan, maliwanag yan. Mali yung kahulugan na Muslim, tumatalima, sumusunod sa Diyos. Mali. Hindi kayo sumusunod eh. Unang-una, si Kristo, sabi ng Ama, ito ang aking anak, pakinggan niyo siya. Hindi kayo nakikinig kay Kristo eh. Hindi kayo nakikinig sa kanyang salita eh. Ano bang sabi ni Kristo? Una-una ito. Ang sabi niya, ang Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? Na pinangaral ng mga apostol. Yan yung Ebanghelyo na si Kristo na matay at muling nabuhay ayon sa kasulatan. Yan ang Kristo namin. Unang Korinto 15:1-4. Salamat kapatid. Thank you. Your time start now. So, binanggit mo kanina yung John 14:16 na aking binasa. Na pumapatungkol yon sa Holy Spirit, sabi mo. Ngayon, naniniwala ka naman na ang pinagmulan na salita ng Biblia na canonical o mga teksto ay base o inspired sa Greek at Hebrew, tama? Okay. Ang Biblia, mayroon siya tinatawag ng mga translation. May translation yan eh. May Greek, may Hebrew. Ano? Tinatanong ko siya kung naniniwala siya na nanggaling ang Biblia sa wikang Hebrew at Naniniwala ka ba daw doon, Pastor? Greek. Yes. Yes. Hebrew, Grego, Latin. Yan yun yung mga sinaunang Biblia. Mga Semitiko. Semitic. Wait lang. Wait lang bro. Sumasagot naman siya ng yes. Proceed Yes. pa sa paliwanag Yes. bro ha. Proceed. Okay, yes. Pwede Okay. ko pang basahin sa'yo yung Wait lang bro. Wait lang bro, Darwin.
Ang gagawin mo lang kasi dito bro, magtatanong ha. So si Pastor Cesar dito sasagot muna yung sa Eto, tanong mo. dito yung tanong ko, bro. Wait lang bro kasi Dito sa hindi pa siya 14. tapos sumagot bro. So i-question mo yan mamaya bro ha. Doon Okay. tayo sa question muna, yung dating question. Pastor Cesar, proceed ka ulit Okay. sa Yes, pagpapaliwanag. naniwala ko, yes. Ito. Ang Biblia na original, Hebreo, Grego, nasalin sa iba't ibang wika. Kaya sabi doon, may English, mayroong Latin. Nandun yun sa krus ni Kristo. Nasulat sa Hebreo, Latin at Grego. Andun yun sa kanyang anong krus sa ulo niya. Andun yun sa yan yung ano. Next question. Andun yun. So tinatanggap mo yung John 14:16 na ang nakalagay doon ay Vani, Eshal, Meavi, Vehu, Yiten, Lakhem, Paraklit, Aker, Asher, Yiskun, Itkem, Lanet, Zak, Muhammadin. Tinatanggap mo na yung Muhammadin. Si Muhammad. Nga, tanggap Wala ko yun. yan. Wala yun sa original na konteksto. Wala yun. Yung Muhammadin, wala yan. Sa Juan 14:26, sa Juan 14:26, ang nakalagay doon, comforter. Comforter. Ibig sabihin ng comforter, tagapagturo. Hindi po yun tumutukoy kay Muhammad na propeta. Dapat propeta ang nakalagay doon, hindi comforter. Kasi si Muhammad propeta eh. Oh. Mali. Next Pero question. nakalagay yung pangalan niya sa Greek. Muhammadin. So Mali yun. Okay. Mali yung iyong theory na John 14:26, si Muhammad yun, Muhammadin. Hindi. Ang nakalagay doon, comforter. Ang comforter, ang kahulugan ng comforter, magtuturo. Si Muhammad, propeta eh. Dapat yun, propeta ang nakalagay doon ng darating, hindi comforter. Mali yun bro. Walang ganon. Sablay ka. So sabi mo kanina, nanggaling ang Biblia sa Hebrew at Griego. Ngayon hindi na naman. Dahil Okay. mali naman ang Greek at Hebrew. Okay, ito ako paliwanag. Yung binasa mo na John 14:26, yung comforter, ang kahulugan ng comforter, nakapagturo yan, espiritu yun na susuguin ng Ama galing sa langit. Tanong, si Mama to galing sa langit? Hindi galing sa langit si Mama eh. Pinanganak yan doon sa sa Saudi. Hindi galing sa langit si Muhammad eh. Ang espiritu galing sa langit susuguin ng Ama. Oh, mali ka doon. Hindi Muhammad yun, hindi Muhammad yun. Pero nakasulat Muhammadin. So ngayon mali yung Biblia dahil nakalagay Muhammadin, ganun ba? Biblia nyo to bro. Walang ganyang Muhammadin. Wala kang mababasa dyan sa John 14:26 na Muhammadin. Basama ko sa lahat ng salin ng Biblia. Walang Muhammadin dyan. Anak ka dyan, computer. Hindi yan. Ano mo lang yan? Gawa-gawa mo lang yan, Muhammadin na yan. Wala yan sa original. Wala yan sa original eh. Wala yan. Ngayon, gawa-gawa ko naman siya. Pinakita ko na nga yung source. Galing mismo sa Coptic Bible. Hindi naman yan. Biblia yung dala mo eh. Cellphone yan eh. Dinanong mo lang yan dyan, Muhammadin mo. Dapat yan, Biblia yan, libro. Ang Biblia kasi aklat yan eh. Hindi naman cellphone eh. Mali ka pa rin eh. Noong unang panahon, walang cellphone. Ngayon mo lang yan natuklasan kasi may cellphone. Yan mo sa Google, niresearch mo sa Google, lumabas dyan, Muhammadin. Iyo lang yan, hindi libro yan, hindi yan Biblia. Gawa-gawa mo lang yan eh. Sinabi mo, gawa-gawa ko lang to. Pero Biblia nyo mismo ang may sabi. Ngayon ba, alin ba ang totoo? Gawa-gawa ko ba ang Biblia o hindi? Gawa-gawa, ang iyo. O, Dahil bakit? Bakit gawa-gawa? Bakit nga? Bakit? Basahan mo ko ng original na aklat ng Biblia, yung Biblia talaga, basahan mo, hindi cellphone. Kasi ang cellphone, inano mo sa Google yan, inano mo rin sa Google, niresearch mo sa Google yung Muhammadin mo. Galing din sa cellphone, hindi galing sa Biblia yan eh. Ngayon, basahan mo ko ng Biblia na original yung mayroong talagang sulat na versikulo. So, sige, maniwala ko siya kung may Muhammadin. Kahit anong salin, Semitic-o, kahit anong Greek, Hebreo, Grego, Aramaico, basahan mo ako. galing sa cellphone dala mo, hindi man Biblia yan eh, cellphone yan eh. Ikaw talaga oh. Ito ang aking next question.
Wait lang bro. Ito ang aking next question. Kanina, tinanggap mo yung salitang na ang original na salita ng Biblia ay Greek at Aramaic. Ay Greek at Hebrew. Nung nagbasa ako ng Hebrew, bakit pinamamalian mo ang Hebrew? Wendangan ba ito, Pastor Cesar? Alin ba ang totoo? Okay. Sagot. Okay. Basa mo ko ng Hebreo na Biblia. Yung Hebreo na Bible, huwag cellphone. Yung Hebreo na Biblia na mayroong bersikulo na Hebreo ang sulat. Basahan mo ako na Muhammadin yun. Sige. Talo na ako kung may basa. Time na. 7 minutes tayo. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at takot tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Cesar Baladad bilang negatibo mga kapatid sa ating topic na based sa historical evidence, Biblia at Quran, si Kristo ay Muslim. Pastor Cesar bilang negatibo, your time start now. Okay. Ako po natutuwa sa aking katunggali. Ang kaya sabi niya, history daw at saka Biblia. Ang dala-dala niya, cellphone. Nasaan yung Biblia? Oh, kaya doon pa lang sa yung sa tema, kapay kayo. Patunayan ko si Jesus Muslim ayon sa history at Biblia. Wala kang Biblia dala cellphone Kaya ako din ako gumamit ng Biblia. Bakit ka mo? Sinusundan lang kita kasi kabisado ko Biblia, kabisado ko. Pagbasahin mo, alam ko kung anong ibig sabihin yan. Ang konteksto. Kaya sinusundan kita Kaya kahit walang Biblia, nasa akin isip ng Biblia oh, di ba? John 14:26, nakalagay doon. Huwag kayo magulumihanan. Ako'y paparoon sa Ama. Sabi, kundi ako akyat, hindi bababa sa inyo ang Espiritu na susugin ng Ama sa aking pangalan. Sa ibang salin, comforter. Hindi Muhammadin. Kahit Hebreo, Grego, hindi Muhammadin ang tinukoy doon. Ngayon, sabi mo, history at Biblia, ang dala-dala mo cellphone. Oh, ako nga, hindi ako gumamit ng Google Bakit? Kabisado ko ang Biblia kung anong laman na binabasa mo. Sinusundan lang kita. Oh, ngayon, hindi mo napatunayan na si Kristo Muslim. Bakit? Una, Muslim. Ang Muslim, sumusunod, tumatalima sa kalooban ng Diyos. Si Kristo, nagpabautismo kasi utos ng Diyos. Sabi doon, sabi na ni Jesus, Juan, gawin natin ito upang ating masunod ang buong katwiran ng Diyos. Buong katwiran. Yun yung utos na bautismo. Kaya si Kristo, si Jesus, nagpabautismo sa Ilog Jordan. Tumatalima. Pero kayo mga Muslim, hindi nagbabautismo, kayo suwail kayo, hindi kayo nakaangkop sa kahulugan. Sumusunod, tumatalima sa Diyos. Hindi. Bakit? Si Jesus, nagpabautismo kay Juan Bautista kasi utos ng Diyos. Kaya ngayon, inutos si Kristo sa kanyang mga alagad, umayo kayo at inyong bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kayo, wala kayong ganyan. Kaya hindi talaga kayo sumusunod sa Diyos. Hindi kayo Muslim. Kung Muslim ang kahulugan, sumusunod, tumatalima sa Diyos, hindi kayo yun. Suwail kayo ang tawag sa inyo. Ang Muslim suwail sa Diyos. Dapat ganun, hindi sumusunod. Kasi, utos maliwanag Si Kristo, inyong propeta. Sinusunod din niyo si Kristo kung anong ginagawa. Sabi niyo, si Kristo tumatuwad. Kaya kayo tumatuwad din. Samantalang si Kristo, hindi nag-utos na, hoy mga Kristiyano, hoy apostol, tumuwad kayo. Wala kang mababawas ng ganyan na. Inutos ni Kristo na tuwad-tuwad ang panalangin. Ang sabi ni Kristo, lumuhod, basa. Sabi ni Pablo, lahat ng tuhod, iluhod sa pangalan ni Jesus. Anong talata niyan? Filipos 2:13. O, kita mo na. Ano pa? Roma 10:9. Oh, Roma 10:13. Ang tumawag sa pangalan ng Panginoon, maligtas. Kaya kami, kasi hindi kami tutuwad-tuwad, manalangin kami kay Kristo, ligtas kami. Kasi utos yun Ang lahat na tumawag sa pangalan ni Jesus, maligtas. Ano pa? Gawa 14. Walang ibang pangalan sa sino ng langit na ibinigay, sukat na kaligtas. Ang pangalan ni Jesus. Oh, mayroon bang Allah? Wala. Jesus Mayroon bang Muhammad? Wala. Tanging pangalan ni Jesus ang ikaligtas. Gawa 4:12. Kung mayroon ka niyan, kabisado kong Biblia. Kaya ako, kahit walang Biblia, basahin mo, tama yun, hindi mali yun. Ikaw, bumasa ka ng 14:26 ng Juan, mali pa. Muhammadin. Walang Muhammadin. Comforter anak lagay Susuguin ng Ama ang Espiritu na siyang magtuturo sa inyo sa latang bagay. O, comforter yun. Sabi mo, comforter sa English. Sa ibang lingwahe, tagapagturo. Kaya yung Muhammadin mo, wala doon sa konteksto. Gawa-gawa sa cellphone yun. Dito galing. Okay ba? Ngayon, Darwin, ang payo ko sa'yo ganito. Okay.
Ang payo ko siya ganito, ikaw ay bumalik na sa Kristiyano. Magbalik ka na kasi hanggang maaga paturuan kita. Amen? Okay. Salamat po kapatid at God bless you sa inyong lahat na nakikinig dyan. Salamat sa mga comment section. Salamat po sa inyong suporta. Purihin ng Panginoon. God bless you. Okay na ako. Okay, so dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother James, your time start now. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngayong gabi natindigan ko ang katotohanan na napatunayan ko na si Jesus na siyang isinugo ng kataas-taasan at pinakamahabaging Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, na siya'y sugo, alipin at propeta ni Allah, na ang kanyang relihiyon ay Muslim. May kita po natin sa pahayag ng ating katunggali kung paano nagkakawendangan ng mga sagot niya. Unang-una, noong aking siyang tinanong kung naniniwala siya na ang Biblia ay nanggaling sa Greek manuskripto at Hebrew. Ang sabi niya naman po sa akin ay oo. Ngayon, binuksan ko ang site ng Bible.com na sa HebrewBible.com at sinearch natin ang John 14:16 na nung nabasa natin doon, Muhammadin, pinakita ko pa sa screen sa cellphone. Ang sabi niya sa akin, mali, gawa-gawa mo lang yan. Ngayon, nung tinanong natin siya, alin ba ang totoo? Ako ba ang nag-compile ng Biblia? Ang sabi niya, hindi ako nag-compile ng Biblia. So therefore, hindi ko po ito gawa-gawa. Sadyang ayaw lang tanggapin ng ating katunggaliang katotohanan. Kaya nga po nagkakawendangan ang salita niya. Na nung binasa ko yung Hebreo, mali na naman yung Hebreo. Hindi na naman yun yung original na manuscript. Kita niyo kung gaano kagaling ang ating kadebate. Ganyan po kasi ang turo ni Pablo. Anong turo ni Pablo sa Roma 3:7 ating babasahin? Na silang mga alagad, na mga sulpot na sekta, no? At sulpot na relihiyon ating babasahin. Roma 3:7. No? Kung bakit sila naniniwala na si Kristo ay Hudyo at siya ay isang nagtayo ng relihiyon, Kristyanidad, nangaral siyang Diyos. Tatapwat kung etong sa Roma 3:7, basahin po natin sabay-sabay. Ayan. Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kalulwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat. Bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Si Pablo palang saksi na Hudyo si Kristo. Judaismo ang relihiyon niya. Sinungaling pala eh. Sabi pa niya sa unang Korinto, ang aking salita ay hindi salita ng Diyos. Ito'y aking kuro-kuro lamang, sabi ni Pablo. Kuro-kuro pala eh. Pinaniniwalaan niyo pa eh. So therefore, ang Biblia, kuro-kuro. Kaya try natin pag-aralan ang tunay na pananampalataya. Huwag tayong magparinlang sa bulaang Kristiyano na sino? Roma 3:7. Yung amo nyo, si Pablo. Kaya, jazara kalakairan, no? Napakalinaw. Na natindigan natin ang katotohanan. Salamat din sa ating katunggali, no? Na nagkaroon tayo ng friendly debate, si Pastor Cesar. Kakristyanuhan ko yan. No? Kasi pareho kaming Kristiyano. In fact, ako isang pastor din na nagabayan sa tamang landas, tamang pananampalataya at relihiyon ng lahat ng mga nagdaang propeta. No? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, indeed the religion of Islam is the religion that I chose and I have perfected it for you. Even si Maria nakahijab. Ang nanay ni Jesus, Muslima. Si Maria nagsala, nagpatira pa. Si Jesus nagpatira pa. Ikaw ba? For example, anong relihiyon ng nanay mo? Halimbawa, nanay mo, Mormon, Katoliko. Ikaw, anak ka, anong relihiyon mo? Mormon ka rin o Katoliko kasi yun yung relihiyon ng nanay mo eh. Doon ka nabinyagan eh. So therefore, si Jesus? Nanay niya Muslim.
Eh, di Muslim siya. Ang kanya mga Muslim eh. So therefore, ano religion ni Yeso Kristo? Oh. Oh. Maliban kayo'y mananampalatayang Muslim. Oh. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para kanino? Sa mga hindi mananampalataya. Sa loob ng pananampalatayang Islam. Sa Surah Al-Kafirun, ganito po. Okay, so dito nagtatapos ang debate natin between Islam and Church of the Firstborn. So, Jazarak pasalamat mo na, Brother James. Mauna ka, bro. na, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, no? Ako ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pati mga kapatid nating mga Kristiyano, no? At shout out sa mentor ko na si Ustad Ali Abia. At shout out sa aming imam na nagkukutba sa amin sa Tarlac, no? At isa sa mga magagaling na naggabay sa akin, si Ustad Basir Udong. At ang aking kaibigan nisa, si Harun Ibrahim, na kapatid na Muslim. Shout out rin sa lahat ng TMCA, na aming mga kapatid, Tarlac Muslim Converts Association, no? Allahumma minkas salam wa minkas salam. Allahumma rabbiyal amin. Subhana rabbiyal Allah. No? Kaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises to Allah alone, and no one deserves of worthy of worship before Allah only. Allahu Akbar, takbir. Okay, at pasalamat din, Pastor. Okay, salamat sa Panginoon, sa ating Diyos Ama at para sa Kristo. At higit sa lahat sa ating pong mga tagapakinig, moderator, Brother Sia, salamat sa iyong matyaga na pag-aayos sa aming pong debate. Lahat po ng mga viewer, lahat po ng mga nagko-comment, salamat sa inyong pagsuporta sa TV Russia. At yung patuloy na suportahan ang kanyang mga programa, yung mga nagdidebate, na tayo ay makabigay ng tamang aral sa platform na ito. Maayos debate, walang away, walang murahan, magandang deliberation. Ito pong ating gawain ay para sa Panginoon, kaya ating pong pag-uugali, kailangan talaga makakaano sila ng aral na mabuti, makakuha sila. Hindi po yung mga galit, hindi yung mga pagmumura, kundi maganda po ang debate, banayad po. At salamat po. Padre Sia, God bless you. Yan lang po, sa lahat po nakikinig. Lahat ng kapatiran sa akin pong Facebook chat sa Mindanao, Manila, Bulacan, Mindoro, lahat po kayo dyan. God bless you sa lahat. At andito ko ngayon sa Butuan City, sa akin pong mission dito sa Mindanao. God bless you po sa Brother Darwin. Salamat sa iyong mga, ako natutuwa sa iyo. At God bless you po. Brother Sia, God bless. Thank you. Okay, so Russia TV gusto din Jazarak Allah magpasalamat. khairan. Ayan. So, Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala sa ating pagmamoderate. Gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother James ng Islam at si Pastor Cesar Baladad, mga kapatid ng Church of the Firstborn. Pwede nyo akong gamitin as moderators yung pag-usap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. So, please share yung ating live ngayon. Paki-follow na din ako sa aking Facebook. Kasama ang dalawang ito. Kung gusto nyo magsuri sa Islam, nandyan si Darwin. Yan, follow him, mga kapatid. Or, Pastor Cesar Baladad naman sa Church of the Firstborn, you can follow him, mga kapatid. Or meron kayong mga personal na tanong. So, dito mga kapatid, sa aking YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. So, you can subscribe me doon sa ating YouTube channel. So, maraming salamat. At this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out.